Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa akin channel, ang Kuya Nandingeng. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat ni Santiago, chapter 2, verses 12 to 17. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang pinagninilayan ko ang pagbasang ito, napunta ako sa breviary. At nakita ko ngayon ay kapistahan pala ng santo na si Saint Charles Borromeo. Si Bishop Charles Borromeo ay isang example ng tungkol sa pagbasang ito. Sa kanyang sermon, pinahalagahan niya ang kahalagahan ng pagpraktis sa kanyang mga homily at papaano ito isa sa buhay na magiging pinapahalagahan. Sabi niya ganoon, kung ikaw ay isang guro at nagtuturo, nagsesermon, mag-aral kang mabuti at magsermon ka ng batay sa iyong isinasabuhay. Kaya sa kanya, pinapahalagahan niya palagi ang kahalagahan ng meditation bago magsagawa ng mga bagay-bagay ng pagtuturo at pagsesermon. Si St. Charles Borromeo na bishop ay nagbigay ng magandang example sa kanyang buhay bilang obispo. Ang kanyang mga income sa parokya ay ginugugol niya sa charity. Nagpapakain ng mga higit na nangangailangan at nagsakripisyo siya ng buhay karangyaan to become poor. Namatay siya sa taong 1584, November 3, sa age na 46. Napakabata pa. Kaya para sa akin, napakagandang imahin ito ng isang obispo na nagsasabuhay ng kanyang tinuturo at sinasabi sa mga tao. Kaya ito ay isang hamon din sa atin bilang mga ordinaryong tao na ang mga ibinabahagi nating salita ng Diyos ay dapat din nating isabuhay dahil ang nakikita ng mga tao
sa atin ay ating kahalagahan ng ating pagsasabuhay nito sa pang-araw-araw. So ito po muna si Kuya Nanding at nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.